Ay, sorry. Wala pala tayong ano, sound. Sorry. Buti na lang, gagi, na ano mo. Oh, eto po. Eto sorry. Oh. So eto mga kababayan, katunayan na eto hindi sinanto ito. Oh, imagine. Kongresista po ito. Salamat Chista. Kaya pa ako salita rito. Puta, nakamute pala ako. Bumati pa ako. O, babati ulit tayo. Shoutout po sa lahat ng kabengador natin, kabirador. Ayan, maraming salamat po sa inyong pag-antabay mga kababayan at maraming salamat po sa pakikinig, no? Walang sawang pakikinig dito sa ating live araw-araw. Okay, so ito nga po, magandang balita mga kababayan, no? Wala nang pasikot-sikot ang ating gobyerno. Oo, nasampulan na po ng 8 counts. Okay, 8 counts of cyber libel. Itong si Meow Meow. Ayan po, katunayan, katibayan, na siya po ay binasahan na kanina ng Miranda rights, mga kababayan. Ayan imagine niyo mga kababayan, kung eto nga nasampulan. Eto nga nasampulan si Meow Meow. Imagine niyo kayong mga didilis. Kayo no normal na tao. Tayo mga ganitong klase. 'Di ba? Imagine niyo ito makapangyarihan, kongresista. Puta, hindi umubra sa batas. Kaya nga nagkakandara pa na ang mga DDS ngayon. Kakabura nila ng mga fake news nila. Okay? Dahil alam naman natin, nanawagan na ang PCO, nagsalita na po si Attorney Claire Castro, si UC Claire, na ano po, na iisa-isahin na nila at meron na po silang listahan ng mga nagpakalat na patay na raw si Pangulong Bongbong Marcos. Kababayan, yan yung pinapakalat nila. Kaya naman, sinagot ng ating mahal na Pangulo yan. Sinagot po ng ating mahal na Pangulo yan ng katotohanan. Ano po yung katotohanan mga kababayan? Na, malakas po siya. Ito Oh, 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 oh. Pakinggan nyo Ayan, this is hindi sa the tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this is been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. Let's see who is stronger. Come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Diba? Mga DDS. China-challenge kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Busy siya, nagtatrabaho mga kababayan. Busy siya, kaya may patutsada siya sa mga nagsisinungaling. Ito, pakinggan natin. Ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila. Nakasinungalingan yan. Tama. Kaya ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Correct. Kaya sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had everything. My numbers are. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ko yung vitamins and everything. And diba nagbabitamins naman pala si Pangulo Diba mga kababayan ko? Hindi natin maintindihan sa mga DDS na to. Bakit patuloy sila ng paninira at gusto nilang mamatay ang ating mahal na Pangulo? Diba? Oo, gusto nilang mamatay. Pinapatay ka po nila. No? Dahil bakit po? Dahil gusto na nilang maupo si Sara Lustay. Oo, kasi ito na yung last chance nila
Dahil malapit na po ang kinakatakutan ni Sara Lustay, ang ano po, ang paglabas ni Ramil Madriaga at ni former Senator Sonny Trillanes. Yan po, yan ang kinakatakot ni Sara. Kaya gusto na nila, palabasin nila na patay na si Pangulo at wala nang kakayanang magpatakbo ng bayan para po maupo na si Sara Duterte kasi nga yan ang plano nila during 2025. Oo, ano po, yung kagaya ng ginawa kay ERAP ng Gloria Arroyo administration noon. Ganun ang plano nila. Oo, at yan po ay nasa statement mismo ni Ramil Madriaga, mga kababayan. Yung assassination, stabilization, nagplano nilang gawin ng 2025. Diba? O, hanggang 2026. Kaya yan, mga kababayan, yan ay mga desperado na kung saan halatang halata na, no? Kahit na may good news ang ating mahal na Pangulo, kahit na, 'di ba? Maraming ginagawa ang ating mahal na Pangulo para sampo sa kinabukasan ng taong bayan. Oh, tulad na lang nitong good news. Oh, sabi na naman, namang good news yan. Puro ka na lang good news. Wala tayong magagawa. Good news eh. Di ba? Ano magagawa natin? Good news naman talaga. Sa court case. Mga regulere ka lang. Nga, may bugas sa barato roman kayong lang. Maalang sibsi bagatong panggasto ba? Parang tagbalirala. Buti pa nga si nanay, masaya eh. Tamakaadto og layo. Oh. Ako di ay si Milita Peralta, taga Mandawi City. Taga Mandawi. Kami karon sa venue sa kaning bigasan sa ating Pangulo, tag 20 kilo ang bugas. O ako kaya akong kalipay, kaya natabangan na ni among presidente nga 20 kilong bugas. O ang bugas nga among nakuha, kada kuha na mo, nindot siya kanon. Kinaot magpadayon kining maong proyekto sa atong presidente. Di ba? Yan yung palakpakan natin. Yan ang may nagagawa. Kamusta kaya si Sara Lustay Buday? Babayan, may nagagawa ba yung hayop na yun? Hindi, may nagagawa naman siya. Bukod sa paglulustay niya at pagbili niya ng mga overprice sa Office of the Vice President, di ba? At hindi pagbalik ng pera ng kaban ng bayan, bukod doon, mga kababayan, wala na po. Yun lang naman yung kaya niyang gawin eh. 'Di ba? Yun lang yung kayang gawin ni Sara Lustay Buday. Maglustay ng kaban ng bayan. 'Di ba? Kaya nga pag sinasampal natin ang katotohanan, sinasampal natin ang katotohanan ng mga DDS. Sir, puyo ako sa Orel, Manila, Mandawi City. Taga Mandawi yan, Para mo palit ako bugas nga tag 20 pesos ang kilo. Ikadawa na na dami pala nakapila eh. Amo yung na-testing ako sa bugasa. Ako kami pasalamat nga kanina, nagtapok nilong dire, dati may mga tao. Dami sa crisis dito sa mga tao eh. Kinigiyo among nadangpan na makapartay ni medyo marapal ko taon. Kung nagpasalamat bigla ko sa kaliwa nga, nitabong sa mga sa mga pobre. Tama. Buti pa to sila tatay, no? Nakaka-appreciate ayan si Kuya, si Kuya pinatato. Trabaho diri sa NFR Rice. Actually, daghan gid nakauyon sa bugas nga tag 20. Ang nakita na sa damo karon upay-upay na pod almost mga 500. Na pwesto po sa area po, safety na po kayo kay naraman po sa building, din nakapod tayo guard, mo assist. Pag inaon ka nga katong girahan mo paltog bugas, ang ato ang branches na sa Persais, STO Mandawi, Subang po, o coming soon ang Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu City, next Lapu-Lapu City. Yan yung mga, yan ba yung fake news, mga kababayan? May ebidensya tayo. Sila ang fake news, di ba? Mga DDS, literal na fake news yan. Alam lang nila maghasik ng lagim, maghasik ng fake news, di ba? Yan po ang katotohanan.
Tapos eto pa, mga kababayan, isa sa good news na naman. Sabihin na naman ni mga ano diyan, unyemas ka, puro ka good news, good news. Eto po, babasahin natin sa balita. Ayan, baka sabihin nila wala tayong binabasa. Ayan po, Ayan tungkol sa oil price, oh. Fuel price drop. Mula global crisis. Ginawang ginhawa ni PBBM. Imagine that, mga kababayan. Malaking bagay talaga yung ginawang makasaysayan, no? Na makasaysayan na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na kinausap niya ang Iran, katangi-tanging presidente, na pinagbigyan ng Iran na mapadaan ang ating barko, no? Na may kargang mga kailangan na i-refine na mga gasolina, crudo, langis, 'di ba? Lahat 'yan, no, na i-refine dito ng Petron, 'di ba? Yung ating syempre i-refine 'yan ng mga oil tawag dito, business owner, 'di ba? So malaking bagay at makabuluhan yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Palike and share, mga kababayan, na kinausap niya dahil siya lamang po, tayo lamang po dito sa Pilipinas, ang katangi-tangi po na binigyan ng pagkakataon ng Iran na makatawid po, okay, sa Hormuz po, no? Yan po ay isang makasaysayan na ginawa ng ating mahal na Pangulo. Di ba? Yan, tunay. Hindi kagaya ni Digong, nagwagano na sa dahik di ba? Naghihingalo na sa dahik ni minsan. Wala siyang pakialam. Sabi nga niya sa mga magsasaka nun, sabi niya sa mga nagwe-welgang magsasaka, nagwe-welgang mga jeepney driver, di ba, mga driver, manibela, di ba? Ano sabi niya? Wala akong magagawa sa langis, sa gasolina, 'di ba? Mahirap kayo, putang ina. Wala akong pakialam. Yan po, yan ang katunayan. Ang differences nito ni Digong sa ni PBBM. Si PBBM kasi may solusyon. Si Digong, pag wala ng solusyon, putang ina nyo, gaganon na. Mumurahin na lang kayo, di ba? Oo, gaganunin na lang kayo, putang ina nyo. Wala akong pakialam. Gaganyanin na lang kayo ni Digong. Di ba? Para sila Tignan nyo yung mga anak, pare-parehas ng utak, di ba? Pare-parehas lang ng utak. Kaya ito, ginhawang ramdam ng lahat. Sabi sa balita, mula driver hanggang ordinaryong pamilya, ang pagbaba ng presyo ng krudo ay malawak na apekto. Na may malawak na epekto. Totoo naman, 'di ba? May malawak na epekto dahil bakit po? Marami po ang makakasave na, mga kababayan, 'di ba? Marami na pong makakasave. Saan po? Sa malaking bagay yan. Ako, commuter din ako. Minsan nagbiyabiyahe ako ng nakamotor o nakakotse, 'di ba? So malaking bagay para sa akin din na maibsan din mag-rollback kahit papano, 'di ba? Alam naman natin hindi biro yung gera na 'yan na nangyayari, hindi naman kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kasalanan ng mga naggera yan, bakit naisipan nilang maggera, 'di ba? Sila nga may kasalanan diyan, hindi ang ating mahal na Pangulo. Buti nga ang ating mahal na Pangulo, may 'di ba? May meeting na ginawa. Regarding sa big rollback hike, nationwide, fuel price drop mula global crisis, ginawa ni PBBM. Pinangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis na pagpapatupad ng fuel rollback para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Yan ang tunay. Diba? Kaya pala gusto siyang papatay, mga kababayan. Kaya pala gusto siyang papatay. Pategi, patsugiin ng mga DDS. Dahil bakit po? Dahil nga yung matinding inggit. Alam nila na may nagagawang
tunay. Imagine niyo. Si Sara kung tutusin bilang isa vice presidente, may magagawa rin siya, 'di ba? May magagawa rin siya. Pero pinipili niya maging toxic sa lipunan. Pinipili niya maging toxic sa gobyerno. Okay? Sa sarili nilang gobyerno ni PBBM. Bakit po? Dahil nga hindi napatalsik si Sara. Hindi napatalsik si BBM. 'Di ba? Kaya nagpupursige ang kampo ni Sara at ng kampo ng buong Duterte, no, na paano papatalsikin. Kaya ginagawa ng health issue si Pangulong Bongbong Marcos para palabasin nilang wala nang kakayanan na magpatakbo ang ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Oh, ganyan po ang katindi ang utak ng mga didilis. Ganyan po katindi ang mga utak ng mga pro-Duterte. Kaya no wonder kinalaban sila ni Bongo. Oo, for example, eto, bigyan ko kayo ng senaryo. Kung papipiliin, wala na kayong pamimilian. Kung papipiliin lang kayo, for example, ang naglaban lang sa election 2028, si Sara Duterte at si Bongo. For example lang hindi ko naman sinabing sila talaga ang maglalaban lang. Pero may mga tatakbo pa. For example lang, wala ka nang maisip. Syempre, no choice ka na. Kailangan mo na mamili kung sinong magiging Pangulo. Kanino ka papanig, kay Bongo o kay Sara Duterte? Puta, doon ako kay Bongo. Diba? Doon ako, mas pipiliin ko na si Bongo kaysa kay Sara. Kasi nga, ba't di ko pipiliin si Sara? Unang-una, boba. Ang bobo po, 'di ba? Walang ka-knowledge sa katawan, 'di ba? Walang walang katali-talino pagdating sa pamamalakad, 'di ba? At mahilig po sa overpricing. 'Di ba? At least si Bongo, 'di ba? At least si Bongo kahit papaano, 'di ba? Pwede natin i-try. 'Di ba? Pero hindi ko sinabing si Bongo iboboto ko Kung sila lang ang pamimilian na lang sa dalawa, magbobongo na lang ako kaysa kay Sara, 'di ba? At least si Bongo kahit papaano tahimik, 'di ba? Tahimik, hindi naninira. Ito kasi sila Sara, panay paninira. Yung kampo nila at yung pamilya Duterte, puro paninira, 'di ba? So, walang katinuan ang pag sila naging presidente, walang katinuan po. Saan gano yung mga yan Saka nakakita, kukuha tayo ng leader na war freak. Diba? Below average yung IQ. Diba? Pag hindi na kinaya yung temper, mananapa. Imagine that, ginagawa regular yung sa mata ng tao, yung pagnanakaw. Ginagawang regular sa mindset ng tao na okay lang magmura, okay lang pumatay. 'Di ba? Na which is alam naman natin from the very start na yan ang tinuturo nating bawal, 'di ba? Sa mga anak natin. Alam niyo yung pumapayag lang na ganyan, siguro ganyan yung utos nila or turo nila sa mga anak nila. Okay lang magpapatay ka, anak. Basta adik. Okay lang pumatay ka, anak. Kasi Duterte ka. Okay lang, anak, magmura ka. Kasi ganyan din si Tatay Digong. Okay lang, anak, na humalik ka ng babae. Kasi gawain niya ni Tatay Digong. 'Di ba? Nagiging 'di ba? Oo. Tawag dito, inano na nila generalize na nila sa sa lahat ng tao na normal na 'to. Hindi na 'to bago, normal na 'yan. Ay, hindi po normal 'yon. Sira ulo po ang taong magtuturo noon sa kapwa niya. Okay? Especially sa mga anak niya. Imagine ninyo nung panahon ni Duterte. Ang mindset ng mga bata, ay okay lang pala pumatay. Oo, okay lang pala pumatay. Ngayon, ang sabi nung iba, na hindi okay pumatay kasi nga, 'di ba? May mga tao, may mga buhay yan. So katwiran ng mga DDS, paano yung napatay ng ng mga tawag dito, ng mga rapists, ng mga addict, 'di ba? Yun pinagbabayaran nila yon. Inuusig din sila ng batas. Okay, pinagbabayaran nila sa kulungan yun ng
panghabang buhay na pagkakabilanggo. O, 'di ba? Pag multiple murder, 'di ba? Hinahatulan sila ng habang buhay na pagkabilanggo. Tapos pagka ano, 'di ba? Na-realize nila na malinig na gawa nila, nagbabago na sila, 'di ba? So para sa mga DDS kasi mga kababayan, dahil nga maliit ang utak nila, IQ level nila baba. So ang tendency, yun na lang yung sagot. Oo, dahil hindi na nga sila makapag-isip ng tama, wala na silang solusyon. Sapat na solusyon or upang maibsan yung ganyang mga klase ng batas o na ipatupad, hindi na napapatupad dahil bakit nga po? Dahil kinulang na nga po sa utak. Ganyan po yung solusyon ni Digong. Pagka wala ka na magawa, patayin mo na. Ganun ganun, mismo sa bibig niya nang galing yun Kaya nga sabi niya, ang kasalanan ko lang yung sa EJK. Kaya ako nandito sa dahig, kaya ako naaresto, 'di ba? Nung nagsasalita siya, wala naman talagang kasalanan si Bongbong Marcos diyan, si Pangulo. Ang kasalanan ko lang, sabi niya mismo, inamin niya sa statement niya during ini-interview siya, kasama niya si Panelo. Ang kasalanan ko lang yung EJK. Oh. Aminado siya na mayroong extrajudicial killing siyang ginawa. Dahil bakit? Kasi nga, yun na yung pinangako niya Yun na yung pinresinta niya doon sa sangay ng batas sa PNP. Kasi ganito lang din yan Kakatwiran nung sa PNP, hindi po kami umabuso. Yan po ang protocol na binabasa amin ni Pangulong Duterte. And which is, sabi naman ni Duterte, ako ang may kasalanan dyan. Ako ang sisihin nyo, huwag nyong galawin yung pulis, sabi, di ba? Ako ang nag-utos sa kanila, kill them all. Siguraduhin yung manlaban para mamatay na. Di ba? May dahilan kayo para patayin sila. Mismo nang galing yan Kaya, eto, yung ganitong senaryo mga kababayan, hindi na, nagiging nagiging normal sa takbo ng pag-uutak ng mga Pilipino na mga DDS, 'di ba? Bakit? Kasi nga yung maling gawa nagiging tama na sa kanila, which is very wrong mga kababayan. 'Di ba? Kaya nga buti nga itong Tatay Diggs nyo. Manyak. Sabi ni Tatay Diggs nyo raw, sabi ni Chista, no? Tama naman, 'di ba, manyakis, 'di ba? Kaya nga marami rin ako nakakadebate ng mga DDS sa personal. Tinatanong ko sa kanila, paano for example, anak mo adik. For example lang, anak mo adik. Alam mo, user lang. Walang inagrabyado, walang ni-rape, napagdiskitahan. Pinatay. Alam mo, anak mo user. Ikaw ba papayag? Sabi sa akin nung kausap ko, hindi, syempre. Ikulong na lang nila. Bakit? Pabor ka sa mga Duterte. Diba? Bakit pabor ka sa mga Duterte? Sabi, ang katwiran niya, hindi kasi maganda rin yung may kamay na bakal. Sabi ko, ano ba nangyari sa buhay mo? Sabi ko dun sa kausap ko. Ikaw nga mismo nung pandemic nagkukumahog ka. Kung saan ka nangungutang, mabuhay ka lang. Dahil wala kang trabaho. Diba? Wala, inasahan mong ayuda kay Digong noon, 5,000 lang. May nangyari ba sa 5,000 mo? Wala. Diba, nabaong ka sa utang na hanggang ngayon binabayaran mo pa, sabi ko doon sa kausap. Kumbaga naimasmasan siya, Diba? Sa bagay, may punto ka ron. Sa kanya na-realize na may punto ko. Sa kanya nakita yung punto ko. Diba? Kasi nga, naisip niya na pagtanto niya. Kasi hanggat walang nagpapa-emphasize na isang tao sa'yo or majority sa'yo, hindi mo maiintindihan ang mga bagay-bagay. Diba? Lalo-lalo na mga kababayan, kung yung mga, tulad nitong, ni Madriaga, diba? Madriaga mismo, naglabas ng saloobin niya regarding dito sa kaso ni Sara Duterte, at ibinunyag niya po binunyag niya itong
sa mangyayari dito sa destabilization na gagawin sana, 'di ba? Destabilization po na gagawin. Oh, ayan oh, nasa balita po. Ayan oh. O, basahin natin sa News 5. Ayan oh. News 5 po 'yan ha. Oh, ayan oh. Oh. Nandiyan po yung sulat ni Ramil Madriaga, mga kababayan. Okay? So babasahin natin 'to. Assassination plot ay PBBM. O, sumulat si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte para isiwalat ang umano'y assassination plot. O, 'di ba? Meron talagang plano. Laban kay President Bongbong Marcos at ibang cabinet official. May petsang April 11, 2026 ang naturang sulat. So nung April 11 nagsulat si Madriaga. Sabi niya, FPRRD mentioned to me about letting Marcos run along with Sara as presidential candidate as part of a plan of retaking the presidency from BBM by 2025. Last year, kaya pala nagkukumahog sila, destabilization dito, destabilization sa kanan, destabilization sa kaliwa, sa harap, sa likod, di ba? Ng Malacanang, ng ating mahal na Pangulo. Dahil nga, taing-tain na sila na maiupo si Sara Duterte kagaya ng ginawa, kay, kanino po? Ni GMA, ni PGMA kay Erap Estrada noon. Ganon yung gusto nilang gawin for the second time around. Kaya nga naandyan si Mike Defensor, 'di ba? Tapos sabi dito, in the event that PBBM refused to honor the agreement and opted not to relinquish his post as president. Extraordinary measures of overthrowing BBM should be considered like impeachment. Assassination by poisoning. Ipopoison daw ang Pangulo or any other means and by the use of people power. 'Di ba? Lahat 'yan, mga kababayan. 'Di ba? Lahat 'yan na natin na experience natin last year po. Lahat 'yan ginawa ng mga DDS. Pero ano nangyari? Until now, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin po ang ating Pangulo. Sabi na, wala. Ayan, balita. Ayan, balita. Ayan, balita. Balita. TV5. Ayan, naka-attach dyan yung sulat ni Madriaga. Syempre, no? Patutunayan yan ng mga ebidensya na ilalatag yan. Of course, ilalatag yan sa kamera, 'di ba? Huwag kayong atat, mga DDS, don't worry. Huwag kayong atat, lalatag yan. 'Di ba? Wala pang pahayag ang Pangulo, Palasyo at Bise tungkol dito. Nakatakdang humarap si Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment ng Bise sa Martes, April 14 via, diba? Via satellite yan. Diba? Malupit yan, mga kababayan. Antayin natin yung mga hawak pang ebidensya ni Madriaga. Naku, meron pala talagang plano, mga DDS, kung paano papatayin si PBBM, di ba? Kaso bistado na, mga kababayan. Di ba? No, bistado na. Kaso, ang tanong dyan, mga kababayan, ito ang matinding tanong dyan. Malalason kaya nila ang ating mahal na Pangulo? Diba? Malalason kaya nila? Tapos may nagsasabi, abangan natin sa 2028. Actually, ako excited na rin ako sa 2028 election. Kasi titignan natin kung talagang malakas ang mga DDS o hanggang bunganga lang.
Titignan natin ang mga DDS kung talaga may ibubuga silang supporter ni Sara, di ba? Titignan natin mga We do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The